Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Mark. Dear Kathy G. Magandang tanghali po sa inyo, Kathy G, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mark. I'm 23 years old at tubong Negros Occidental. Sa ngayon, mag-isa na lang akong nakatira sa isang maliit na apartment, Kathy G. Hindi man ito kalakihan, masasabi kong ito ang unang lugar na tunay kong matatawag na tahanan. Isang lugar na walang sigawan, walang panunumbat, at walang taong magpaparamdam sa akin na pabigat ako. Pero hindi naging madali ang pagdating ko dito, Kathy G. Bata pa lang ako, pakiramdam ko ay hindi ako anak, kundi isang taong kailangang kumita para sa pamilya. Habang ang ibang batang kaedad ko ay naglalaro pagkatapos ng klase, ako naman ay nasa car wash na naglilinis ng sasakyan kapalit ng ilang bariyang maiuuwi ko. Kapag weekend naman, nagbebenta ako ng sampagita sa labas ng simbahan, Kathy. May mga pagkakataon pang inabutan na ako ng bisperas ng Pasko sa kalsada. Kathy, habang pinapanood ko ang ibang pamilya na magkakasamang nagdiriwang, ako, hawak ko ang basket ng sampagita. Umaasang may bibili pa bago ako umuwi. Ang masakit, Kathy G, hindi ko yun ginagawa para magkaroon ng baon or makabili ng gusto ko. Ginagawa ko yun dahil yun ang gusto ng mga magulang ko. Paulit-ulit nilang sinasabi sa akin, kung may gusto ka, paghirapan mo. Ang pera namin, para lang sa amin. Habang tumatanda ako, mas lalo kong nararamdaman na parang obligasyon lang ako sa bahay, Kathy G. Madalas akong pumapasok sa paaralan na walang laman ng tiyan. May mga araw na wala akong pamasahe kaya nilalakad ko ang napakahabang daan papunta sa eskwela, Kathy. At kapag wala na talaga akong maipambayad sa requirements, wala akong choice kung hindi huminto muna sa pag-aaral. Masakit mang aminin, pero dumating ako sa puntong naiinggit ako sa mga kaklase kong simpleng ingat nak, ang mga magulang nila bago pumasok. Ako kasi, ni minsan, hindi ko narinig yon. Kathy G, pagsapit ko ng 20 anyos, napagod na akong umasa na magbabago pa ang lahat kaya palihim akong kumuha ng iba't ibang sideline. Kahit anong trabaho, pinasok ko. Nag-ipon ng tahimik. At nang magkaroon ako ng sapat na pera, umalis ako ng bahay nang walang paalam. Hindi dahil gusto kong talikuran sila, kundi dahil gusto ko namang piliin ang sarili ko. Habang nagsisimula akong bumuo ng bagong buhay, may parte sa puso kong umaasang hahanapin nila ko, Kathy. Na baka mag-text, baka tumawag, baka magtanong kung buhay pa ba ako, pero lumipas ang ilang araw, naging 1 linggo, 1 buwan hanggang sa umabot ng 3 taon. Wala ni kahit isang mensahe, Kathy G. Siguro nga kaya nilang mabuhay nang wala ako. At unti-unti kong tinanggap yon. Bumangon ako sa sarili kong mga paa, nakahanap ako ng maayos sa trabaho at natutong mag-budget. Natutong mabuhay ng walang inaasahan. Hanggang isang umaga, nagising ako sa malakas na sigawan sa labas ng apartment ko, Kathy. Bumugad sa akin ang nanay at tatay ko. Sa isip ko, ito na siguro yon. Baka namimiss na nila ako. Baka gusto na nilang ayusin ang lahat. Pero mali pa rin ako, Kathy. Hindi sila dumating para yakapin ako or humingi ng tawad. Galit pa ang binungad nila sa akin. Sinisigawan nila ako dahil bakit daw hindi ako nagpapadala ng pera matapos malugi ang negosyo nila. Sinabihan pa nila akong wala akong utang na loob. Na makasarili raw akong anak, na wala raw akong puso. At habang sinasabi nila yon, isang tanong lang ang paulit-ulit na umiikot sa isip ko noon, Kathy. Nung ako ang nangangailangan, nasaan sila?
Nung wala akong makain, nung hindi ako makapasok sa eskwela, at nung umiiyak ako sa pagod at gutom. Bakit wala akong maalalang yumakap sa akin? At dahil hindi na sila tumigil sa pag-eskandalo, napilitan akong tumawag ng barangay para mapaalis na lang sila, Kathy. At habang nakaupo ako pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko mapigilang itanong sa sarili ko kung makasarili ba talaga akong anak. Masama ba akong tao dahil pinili kong unahin ang sarili ko matapos ang lahat ng pinagdaanan ko? Hanggang ngayon, patuloy pa rin silang nagme-message. Hindi para kamustahin ako, kundi para humingi ng pera, Kathy. Pera na ilang taong pinaghirapan kong kitain. Pera na bunga ng lahat ng pagod, luha, at sakripisyong ako lang ang nakakaalam. Kaya ngayon, Kathy G, nalilito po ako. Kung patatawarin ko ba sila, magiging mabuting anak na ba ako? O baka kapag muli kong binuksan ang pinto, ibabalik ko lang ang sakit na matagal ko ng pilit kinalimutan. May obligasyon pa ba akong tumulong sa mga taong hindi naging magulang noong kailangan ko sila? Hanggang saan ba ang respeto sa pamilya? Kung ang pamilya mismo ang unang sumira sa akin ito, Kathy. Ang hirap po ng sitwasyon ko. Sana naging maayos na lang ang lahat. Sana maging okay na lang ang lahat. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat dahil binigyan nyo ng pagkakataon na mabasa ang liham ko. Muli, God bless you and your program, Kathy G. Lubos na gumagalang, Mark. Love Me, Kathy G.